Hindi ito get rich quick scheme. Ito ay realistic, subok at pwede sa ordinaryong Pilipino. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil baka isa sa mga negosyong ito ang magbabago ng takbo ng buhay mo. Ready ka na? Let's go! Number 1, home service car wash business. Bago to sa pandinig ng karamihan dahil kadalasan ng car wash business ay may pwesto o di kaya naman ay home base. Pero dito kakaiba, home service. Ibig sabihin pupuntahan mo ang mga client mo sa bahay nila para dun i-car wash ang mga sasakyan nila. Ang binebenta mo dito ay convenience. Marami kasing tao ang ayaw na maghintay bago malinisan ang mga sasakyan nila. Naalala ko lang nung minsan na inabot ako ng almost 2 hours bago macar wash ang sasakyan ko. Kaya talaga namang minsan ay nakakainis. Isa pa, ang car wash business ay isa sa pinaka-stable na negosyo sa Pilipinas dahil padami ng padami ang mga sasakyan at palaging kailangan ng linis. Narito ang mga kailangan mo sa negosyong ito. Sa expected capital, 25,000 to 40,000. Kasama na dyan ang pressure washer, hose, sabon, wax, timba, basahan at simpleng tarp. Pero kailangan mo ng service na e-bike dito. Madami naman mura na magandang klase na din. Sa expected earnings naman, kung makakapaglinis ka ng 5 sasakyan sa isang araw at ang singil mo ay 120 pesos to 200 pesos per car, depende sa laki ng sasakyan, pwede kang kumita ng 500 to 1,000 pesos kada araw. Sa isang buwan, posibleng umabot ng 15,000 to 20,000, lalo na tuwing weekend. Hindi na masama. Sa expenses naman, dahil makikisaksak ka lang naman ng kuryente at tubig, wala ka ng expenses doon. Ang expense mo lang ay sabon, wax at maintenance ng kagamitan. Mababa lang ang expenses ng ganitong negosyo kaya talaga namang panalo. Ang sekreto dito ay quality service at pakikisama. Kapag malinis, mabilis at maayos ka kausap, babalik at babalik ang customer mo. Pwede mo pang i-upgrade sa detailing, interior cleaning o monthly package para mas malaki ang kita. At huwag mo din kakalimutan na gumawa ng Facebook page at TikTok account para mas mabilis ka makontak ng mga tao. Sa una, kahit magbigay ka lang muna ng mga flyers sa lugar nyo, I'm sure meron at meron mag-a-avail ng service mo. Tiyaga lang talaga at tamang mindset. Number 2, laundry pick-up and delivery service. Hindi lahat ng negosyo kailangan ng sariling pwesto. Ang laundry pick-up and delivery ay perfect para sa mga lugar na maraming kondo, boarding house o busy na lugar. Ikaw ang kukuha ng labada, ipapalaba mo sa partnered laundry shop, at ikaw rin ang maghahatid. Ang kita mo ay nasa serbisyo at convenience. Sa totoo lang, napakadali nitong simulan. Kailangan mo lang puntahan ng mga tao na nagpapalaundry sa lugar nyo o di kaya naman ay yung mga laundry shop mismo na walang sariling pick-up and delivery service. At dun ka makikipag-tie up. Ang maganda rito, hawak mo ang oras mo. Sa expected capital, nasa 20,000 pesos to 35,000 pesos. Kasama na dyan ng e-bike, laundry bags at basic marketing. Sa expected earnings naman, kung may 10 customers ka araw-araw at may patong ka na 50 pesos kada laba para sa pick-up and delivery service mo, pwede kang kumita ng 15,000 kada buwan at mas lalaki pa kapag dumami ang clients mo. Sa expenses naman, gasolina kung gagamit ka ng motor. Konting kuryente lang naman kapag e-bike, packaging at konting marketing. Ang magpapalakas ng negosyong ito ay tiwala at consistency. Kapag maingat ka sa labada ng customer at on time ka mag-deliver, ikaw na ang hahanapin nila. Pwede mo rin itong i-expand ng pick-up sa mga hotels and mga salon. Number 3, loading station plus bills payment vendo. Isa ito sa mga negosyong maliit ang puhunan pero araw-araw ang galaw ng pera. Sa panahon ngayon, halos lahat may cellphone at bayarin ng monthly bills. Madalas ang tao pumupunta sa pinakamalapit na bills payment center sa kanilang lugar at dun ka papasok. Meron nga ako kakilala na may ganitong business at madami na ang unit niya. Ang ginagawa niya lang ay kinakausap niya yung mga sari-sari store na madaming bumibili at nakikipag-tie up siya sa mga store na yon. Siya ang magpapakabit ng internet connection at may commission lang ang mga store sa total sales ng unit. Napakasimple pero effective na strategy. Sa expected capital, nasa 30,000 to 40,000 pesos. Kasama na dyan ang vendo unit. Maraming nagbebenta niyan sa social media, internet installation at marketing tarp. Sa expected earnings naman, kahit 5 to 10 pesos lang ang tubo kada transaksyon, kung makaka 50 to 100 transactions ka sa isang araw, pwede ka magka-sales ng 300 pesos to 800 pesos daily o 9,000 pesos to 20,000 pesos monthly. And conservative estimate na yan. Sa expenses naman, internet connection, commission ng tindahan at minimal maintenance. Ang sekreto dito ay location ng store. Kapag kilala ang store na paglalagyan mo, mas mabilis ang growth.
Pwede mo itong dagdagan ng remittance, e-wallet cash in and cash out, at SIM registration services. Diskarte lang talaga ang kailangan. Number 4, home-based baking business. Kung mahilig ka magluto o mag-bake, pwede mong gawing negosyo ang talento mo. Hindi mo kailangan ng bakery kaagad. Kahit pre-order system, pwede na. Ang bentahan ay cakes, brownies, cookies at pastries para sa birthdays at events. Sa expected capital, aabot ng 30,000 to 45,000 pesos. Kasama na dyan ang oven, baking tools, ingredients at packaging. Sa expected earnings naman, isang cake na may puhunan na 300 pesos to 500 pesos ay pwedeng ibenta ng 800 pesos to 1,500 pesos. Kung makakabenta ka ng 10 cake sa isang linggo, pwede ka kumita ng 10,000 pesos to 20,000 pesos monthly. Pero depende pa din yan sa effort na gagawin mo. Sa expenses naman, nandiyan ang ingredients, gas, kuryente at packaging. Kontrolado mo ang gastos dahil pre-order basis naman. Ang sekreto ay presentation at social media. Kapag maganda ang itsura at masarap ang produkto, kusa kang irerekomenda. Pwede mong simulan sa Facebook at TikTok. Post ka lang ng process at customer feedback. Sa ganitong paraan, mas lalawak ang reach ng business mo. Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi. Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 5, ukay-ukay online o live selling. Hindi nawawala ang ukay-ukay sa Pilipinas, lalo na ngayon na uso ang live selling. Kahit maliit na puhunan basta marunong kang pumili ng items, pwede kang kumita. Mahilig kasi talaga ang mga Pinoy sa mga branded na gamit kahit gamit na. Sa expected capital, aabot ng 15,000 pesos to 30,000 pesos. Kasama na dyan ang pang-bail o selected items, ring light, phone stand. Sa expected earnings naman, sa isang item na nabili mo ng 50 pesos to 100 pesos ay pwedeng ibenta ng 200 pesos to 300 pesos. Depende sa klase at kung gaano kaganda yung item. Minsan mas higit pa ang price. Kung makakabenta ka ng 100 items sa isang buwan, pwede kang kumita ng 15,000 pesos to 20,000 pesos o higit pa. Lalo na kung magaling ka na sa pagla-live selling. Sa expenses naman, shipping materials, platform fees at internet connection. Ang sekreto ay confidence sa live, magandang lighting at honesty. Kapag malinaw ang description mo at transparent ka sa flows, babalik ang buyers. Kailangan mo lang din talaga mapalago ang social media followings mo para mas madami ang reach na buyers. Pero hindi naman yan imposible lalo na kung sasamahan mo ng sipag at tiyaga. At syempre, panalangin kay Lord. Number 6, frozen food reselling. Busy na ang mga Pilipino kaya malakas ang bentahan ng frozen food tulad ng siomai, nuggets, longganisa at marinated meats. Madalas ang mga nanay sa dami ng ginagawa hindi na kaya magluto para baunin ng mga anak nila sa school. Or minsan pa yun na din ang ulam mismo sa bahay. Kaya talaga naman napakabenta ng mga frozen food. Sa expected capital, aabot ng 20,000 pesos to 40,000 pesos. Kasama na dyan ang initial stocks, freezer kung wala pa at packaging. Sa expected earnings naman, kung may tubo kang 50 pesos to 70 pesos per pack at makakabenta ka ng 10 to 20 packs araw-araw, pwede kang kumita ng 15,000 pesos to 20,000 pesos monthly. Less na dyan ang expenses. Sa expenses naman, kuryente, restocking at delivery costs. Ang sekreto dito ay quality supplier at tamang pricing. Kapag masarap at consistent ang produkto, automatic ang repeat orders. Ang maganda dito, gawin mo din siya ng social media account like Facebook at TikTok para mas mabilis ang growth ng business mo. Pero sa umpisa, mamigay ka muna ng mga flyers sa lugar nyo para makatanggap ka ng orders. Magdala ka na din ng sample para matikman muna nila ang produkto mo. For sure, may bibili at bibili niyan. Number 7, personalized gifts business. Personalized items tulad ng mugs, shirts, keychains at frames ay patok sa birthdays, anniversaries at corporate giveaways. Sa expected capital, nasa 40,000 pesos to 50,000 pesos. Kasama na dyan ang sublimation printer, heat press, blanks at inks. Sa expected earnings naman, isang personalized mug na may puhunan na 80 pesos ay pwedeng ibenta ng 150 pesos to 200 pesos. Kung makakabenta ka ng 200 items sa isang buwan, may 15,000 pesos to 20,000 pesos ka na. Sa expenses naman, nandyan ang inks, blanks, kuryente at packaging. Ang susi dito ay creativity at mabilis na turnaround time. Kapag mabilis ka mag-deliver, ikaw ang babalikan.
Ang maganda mo muna gawin ay pumunta ka sa mga wedding and events fair para mas madami kang mapagbigyan ng flyers mo or makipag-tie up ka sa mga event organizer para sila na mismo ang mag-recommend sa'yo. Sa ganitong negosyo, diskarte ang kailangan at syempre pakikisama. Number 8, RTW Clothing Business. Ang ready-to-wear clothing ay evergreen business. Pwede ka mag-start sa online muna, Shopee, Facebook o TikTok Shop. Hindi mo kailangan ng physical store kaagad. Sa bahay lang ay pwede na. Ang kailangan mo lang ay makahanap ng trusted and legit na supplier. Sa expected capital, nasa 30,000 pesos to 50,000 pesos. Kasama na dyan ang initial stocks, photoshoot at packaging. Sa expected earnings naman, kung may tubo kang 100 pesos to 150 pesos per item at makakabenta ka ng 100 pieces depende sa effort mo mag-promote ng product, pwede kang kumita ng 10,000 pesos to 15,000 pesos monthly. Not bad para sa taong nasa bahay lang. Ang expenses mo dito ay supplier cost, shipping, platform fees at marketing. Ang sikreto ay trend awareness at branding. Hindi lang basta damit. Binibili ng tao ang style at tiwala sa brand. Kaya dapat dito ka magaling. At syempre sa kakayahan mo mag-promote ng produkto mo. Hindi na mahirap para sa panahon ngayon dahil pwedeng-pwede ka na gumawa ng content para sa negosyo mo. Kung napansin mo, lahat ng negosyong ito ay may isang bagay na pare-pareho. Kayang simulan ito kahit ordinaryong Pilipino. Hindi mo kailangan ng perfect na timing. Ang kailangan mo ay simulan kung nasaan ka, gamit ang kung anong meron ka. Tandaan mo ito, hindi mo malalaman kung alin ang para sa'yo kung hindi ka magsisimula. Malit man o malaki ang simula, ang mahalaga ay gumagalaw ka. Isang desisyon lang ang pagitan ng pangarap at realidad, kaya ngayon pa lang mag-decide ka na. Kung nakatulong sa'yo ang video na to ay pakilike naman, ishare mo na din at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel natin dahil dito palagi tayong mag-uusap tungkol sa negosyo, self-improvement at pag-asenso sa buhay. Hanggang sa susunod na video. Peace!